Mga kalingap, ngayon ay tapos na yung ating pinagawang munting pabahay para kay Nanay Shirley. Ayan, alam ko ay ready na kayo na makita yung ating super cute na, yun nga, maliit, munti na kubo para kay Nanay. 1, 2, 3, pakita mo, Commander. Pero kung susuplayan ka namin dito, naka-aircon kayo. May TV, flat screen TV. Tento kayo dito ni Nanay Shirley, no? Buhay ano lang, buhay probinsya, magtatanim-tanim kayo. Siyempre bibili natin ng makapal-kapal na foam para Ganda, hindi natunog. Sambalang rin sa Nanay Shirley. Wala naman kasi tayo rin sa binablog na bata-bata. Yan lang, sulitin mo yung pagkabinata rin. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ngayon nandito tayo sa hardware kasi patapos na yung bahay ni Nanay Shirley. Dapat kahapon, tapos na po yung 2 araw lang. Kaya nga lang, medyo may kulang pa daw na materyales. So kukunin natin ngayon yun dito. At syempre magbabayad tayo nung rest na mga materyales na kinuha natin dito. Magkano yun, kuya? 5578. 551, 2, 3, 4. Dito na tayo ngayon sa bahay. Ito na po, tapos na, no? Ay, hindi pa pala. Hindi pa pala totally tapos. Patapos pa lang yun. Patapos pa lang, mga kalingap. Ito pa ay cute size lang, no? At saktong-sakto talaga ito para po kay Nanay Shirley. At yung CR niya, tingnan natin dyan kung saan po pwedeng may patayo yun. Tingnan natin ito, mga kalingap, oh. Ito, cute size. Pakita mo, Rans. Ito, nilagay lang to pansamantala. Kasi wala pang ang kahoy. Ayan, dumating pa lang yung kahoy na in-order natin. Kasi hindi naman, siyempre pag in-estimate, hindi naman talaga sasakto yung estimate sa bahay na So may mga dinadagdag tayo ng mga gamit, dagdag ng dagdag. Mga kalingap, ngayon, sa totoo lang, sa panahon ngayon, kahit po ganito lang kalaki yung pinatatayo natin, grabe po ang materyales, sobrang mamahal po talaga, mga kalingap. Kaya ang laki din ng inaabot. Pero ganun pa man, nagpapasalamat ako kasi yung mga nagtitiwala sa atin, mga kalingap. Ito, tingnan nyo, tanong sa, uy, pila din. Pila din po. Tumba mo na kaya muna. Tumba ko muna. Sayang lang, mga kalingap, kasi dapat hardiplex ito. Yun nga lang, yun po yung mahirap dito sa Kapalonga. Dahil sa sulok ito, minsan wala yung materyales. So okay lang, at least sa sunod kung mayroon pa man tayong mapagawan, baka sakaling may hardiplex na nun, yun ang gagamitin natin para po mas matibay-tibay, no? Ito, pipinturahan pa natin to. Tignan natin daw. Saktong-sakto. Tamang-tama lang po ito kay Ate Shirley. Ayan, dito may higaan siya. Tapos ito, lalagyan to ngayon ng pintuan. Pumunta dito si Kuya Christian kasi yung kakarating pa nga lang nito. Lagyan niya dito ng pintuan. Ito, papadyalo si sana namin, pero sabi ni Kuya Christian, wag na daw. Kasi nga, yun nga, si Nanay Shirley, pabago-bago yung isip. Baka mamaya iwan. Sayang po. Kaya gagawa niya na lang to ng bintana na gawa din sa ganito. So yun, tapos ito lalagyan din to ng plywood. Ito ng cover. Ito ay tawag doon, kusina niya ito, mga kalingap. Harangan yan, dito niya ilagay yung mga gamit niya o anuman, kung anong ilalagay niya dyan. Tapos dito gagawin po ito ni Kuya Christian dito ng matatambayan ni Nanay Shirley na upuan. Para naman yan, kapag halimbawa tapos na siya magtanim kasi yun nga, pinapayagan po siya dito ng tito natin na magtanim daw po siya dyan, pati ni Kuya Ed pinayagan siya. At kung tapos na siya magtanim, magpapahinga, pwede po siya dito magpahinga, mga kalingap. Pag kuya-kuya ko ng pa dito, nakaganyan, habang nagsisipul-sipul si Nanay Shirley. So ayun, ang kailangan na lang dito ay solar siguro na ilaw ni Nanay Shirley. Kailangan dito ng solar, kasi kung kuryente po, sobrang layo po nito, mga kalingap, sa pagkakabit ng kuryente. Baka nga wala pa dyan poste, malayo pa siguro. Kaya ito ay solar ang kailangan niya po dito. Bukas, kung matapos na ito ngayon ni Kuya, malagyan ng pintuan, tsaka dito ng cover, pipinturahan na po namin ito ni Rans. Tapos bago natin i-turn over kay Nanay Shirley, susurpresahin natin siya kasi yun nga, hindi niya po talaga ito alam kung nasa ang lokasyon. Pero yun nga, nabanggit na sa kanya dati na pabahayan doon sa bundok, pero hindi niya alam na dito na, mga kalingap. Pero yun nga, may nakapagbanggit daw yata at na hindi na sa bundok. Mas masaya si Nanay Shirley kasi alam niya hindi siya mahirapan doon pag akit-akit. Nga naman, mas maganda dito. So yun, ngayon sasabihin natin sa kanya, pero hindi muna natin sa kanya ipapakita. Pag tapos na talaga, tsaka natin siya dalhin dito
at palipatin natin dalhin yung mga gamit niya. So ngayon, sasamahan niyo po kami ni Rans na puntahan natin doon sa kanilang bahay, sa bahay ng kanyang mga kapatid kung naandun. Sana naman nandun kasi malabo na daw po umakyat sa bundok kasi nga sira na din yung kanyang bubong doon. Hindi na talaga yung matutulog. So samahan niyo kami mga kalingap. Tara po! At ikalawang araw, pagkagaling kay Nanay Shirley. Mga kalingap, ito po yung second day ng ng dalaw natin dito sa bahay ni Nanay Shirley. At yun nga, marahil na panood nyo na po kanina yung pagpunta natin sa kanya at ayun, ayaw niya po ditong tumira. Although alam niya naman na po yung location pero hindi pa niya nakikita yung bahay. Alam niya na po at yun nga sabi ko sa vlog ko, natuwa po si Nanay Shirley nung malaman niya na nandito kasi alam niya na nandito ay kamag-anak din namin ni Rans ang handle po nitong lupa na ito. So wala pong problema no, sana napakaganda lahat ng pwede niyang gawin na pagtatanim magagawa niya po dito. So ngayon nandito kami nila Rans, si Commander, para magpintura po dito. Tingnan natin, malay naman natin sa susunod na araw pagbalik natin okay na si Nanay Shirley. Pero yun nga, dapat mapacheck up din natin siya, mahalaga po sana yun. Kaya lang sa tingin ko parang may hirapan tayo na mapacheck upan si Nanay Shirley. Pero try pa rin natin yung best natin. Ito, may dala na kami pintura dito mga kalingap. Samahan nyo kami magpintura nito. Pagintahin natin. Ito, may pintuan na siya oh. Naikabit na kaya ito? Hindi pa? Hindi pa naikabit? Hindi po yung ito. Hindi pa napunta si Christian. Hindi pa naikabit itong pinto. Pagka sliding yan. Ha? Sliding. Yan mo nga. Bigat. Hindi pa pala naikabit yung pinto mga kalingap. Kala ko naikabit na. At itong bintana, di ko lang din sure kung naikabit na ito. Ganito na lang yung ginawa. Hindi na pala kailangan ng bisagra. Hindi na pala kailangan kasi akala ko nagbili pa kami ng bisagra para akala ko yung bukas na ganito. So, maganda. Pag ganito pala siya si Su. Para pwede ka maglibang-libang dito no. Pag medyo naiinip ka. Samahan nyo kami mga kalingap, pagpintura tayo. Ang kulang na lang dito mga kalingap ay yung upuan dito ni Nanay. Tapos yun nga, hindi pa naikakabit itong pintuan. Tapos ito wala pa rin siyang dingding dito. Pero kahit hindi pa natapos ito, pinturahan na po natin itong bahay para kakunti na yung gagawin natin sa susunod. Pinulayan na po namin at baka kulayan pa ni Commander. gawing rainbow. Pink. Baka gawing rainbow ang kulay. Ba't di niyo pala tinanong si Ate Shirley kung anong gusto niya kulay? Yun oh. Hagod professional. Ganito yung hagod ng professional. Quality ah. Quality. Bahay na ito. Kasi yung titira lang dito mga kalingap yung ayaw. Sabi ko nga po mga kalingap, kung talagang hindi natin mapilit si Nanay Shirley na tumira dito, ang gagawin ko po dito, palalakihan po natin. Tapos baka pwedeng dito na lang din sila Tatay Budoy kasi mas okay po dito. Mas panatag sila dito yung isip nila. Kasi tingnan niyo naman po yung ambience ng paligid doon, napakatahimik, sobrang tahimik. Pero syempre para kay Nanay Shirley ito, susubukan pa din natin siyang kumbinsihin na tumira po dito kasi para sa kanya talaga to ay. Pero kung ayaw po talaga, kaysa naman po masayang ito, dito na lang natin siguro sila Mark. Baka po pwede yung ganun. Baka po mayroon sa inyo dyan mga professional anong tawag dito? Pintor. Pwede po kayo mag-comment down below tapos turuan nyo kami paano yung tamang paghagod o anong tamang pagpipintura para next time mas maganda yung natin. Ayun mga kalingap, so yan first coating pa lang po itong nagagawa natin. Sa napanood nyo mga kalingap, alam ko nakita nyo yung vlog natin kahapon, nakita nyo naman na si Nanay Shirley nga talaga nag-hallucinate na po siya no. Pansin nyo naman yung mga sinasabi siya na mga naririnig niya na wala naman kami naririnig ni Rans. Kagaya nung kahapon, di ba yun Rans, yung nagtilawak yung manok. Ano sabi niya? Tapos daw yung mga Yun, nagtilawak yung manok, yung napanood niyo sa vlogs. Tapos sabi niya oh yan, tinan niyo, may nagsalita. Sabi ko, ano po sabi? Sabi, itapon na daw. Itatapon ko daw, sabi ganun.
Kaya napansin namin kina ni Shirley, iba po yung ano, lumala yung ano niya ngayon. Ayaw man po niya sa amin tumanggap. Kahapon iniwanan na lang po namin yung pera. Kasi ayaw niya pong tumanggap sa amin na ng tulong. Kasi siguro ko sa tingin ko nai-stress po siya sa mga naririnig niya. Tapos may sinasabi siya na yung mga kapatid daw po niya ay maraming sinasabi sa kanya, parang ganun. Kasi yung ganyan, nasa environment din niya na yun, nasa kung ano yung mga nakapaligid sa kanya. Kaya nagkakagano ng isang tao. Yun o. Lapit na. Kunti na lang, ulan na. Ang ganda ito, may pintura din yung kahoy para hindi agad masira. Kakabukaka. Wasak na. Wala kasi tayong mga kalingap ano. Nakakuha lang po tayo ng mga gantong pantalon sa ano lang, sa ukay-ukay. Okay ba na ba yung gulay? Paras lang. Mas dark. O yan mga kalingap po, patapos na. No, napinturahan na natin ang mas dark yung sa bintana. Tapos yung sa pintuan niya ganun din. Ayun, nandun, hindi pa na ikakabit. Tapos si Rans silipin natin, nagpipintura sa likod. Ito tapos na pala ni Rans oh. Second coating na lang yan. Natin si Rans. Ano Rans, ayos ka lang dyan? Ha? Ayos pa. Ayun oh, ito yung likod niya mga kalingap oh. Cute din itong bahay sa nanay Shirley oh. Kung titirahan niya lang kasi ito, itong malawak na ito. Yan, pwede po siya magtanim-tanim dito. Maganda dito magtanim. Tapos ayan lang yung sinasabi sa kanya oh, mga laglag na sanga. Kagaya nito, pwede niyang gawing ano, walis. Tapos pagbili niya, magkano na rin po ang walis ngayon. Magkano na ba rin yung walis ngayon? 30. 30? Oh, pwede na. No, pang ano na, pang ulam na agad, isang piraso pa lang. Maka 20 piraso siya diyan, eh di magkano na rin yung mga kalingap, di ba? Ganda po ng opportunity na binibigay sa kanya dito. Nandito na pati po si Kuya Christian oh. Lalagay na yung pintuan. Basa pa naman. Kuya Christian, ano ito? Pansamantala lang ito ano? Nakatukod lang ano? Kahit tanggalin. Tanggalin ko daw yung ano. Wala yan, bigat. Yan oh. Pwede ka ba Rans mairito kay ano, Nanay Shirley? Pas. Sabi ni Rans, parang di daw niya gusto yung iniisip ko eh. Sabi ko Kuya Christian, yung ginawa mong bahay, yan yung ginawa mong bahay. Oh. Saktong-sakto pala, 2 tao si Rans kasi Nanay Shirley. Pwede kasi ano ito si Rans ay mahilig ito mag-volunteer. Mahilig ito mag-volunteer si Rans. Volunteer ano. Sabi ko si Nanay Shirley siguro mas mapanatag yung isip Rans kung ano. Hindi ka matutuwa nun Rans na nakatulong ka? Pwede naman. Sasama ko sa umaga. Sa gabi hindi. Tapos na Rans, ano? Kunti na lang. Tapos coating naman. May sobra pang plywood, ano? Ano? May sobra pang plywood sa loob. Ay no, ayos na. Grabe oh. Ganda, no? Ganda ng pagkakagawa. Kahit simple lang ay ano. Naku, ang mahirap nito mga kalingap. Ang mahirap nito, doon nga sa bundok, ano, ditali lang yung kay Nanay Shirley. Nabubuksan pa natin. Dito, pag tumira siya dito, at ayaw tayong pagbuksan, hindi na natin mabubuksan talaga ito. Baka kausapin natin si Nanay Shirley dito mga kalingap. Andito lang tayo sa labas, siya nandun nakasarado sa loob. Baka ganun na mangyari kasi mahirap na itong buksan, may lock po yan sa loob ay oh. Ganda oh. Simple lang no. Iba talaga mga kalingap kahit simpleng bahay lang kapag yung gumagawa po ay ano, talagang kumbaga masabi nating veterano na sa ganitong paggagawa. Magiging maayos, maganda pa rin yung kalalabasan. Ano masabi mo, Commander? Sobrang ganda. Maganda no? Ala pugong biyahero. Oh. Kahit maliit lang eh ano, kahit maliit lang. Siyempre nagpapasalamat din tayo sa ano sa mga sumusubaybay sa atin, sa mga sumusuporta, sa mga tumulong sa atin dito. Friends, pero kung susuplayan ka namin dito, naka-aircon kayo. Naka-aircon kayo, tapos may TV, flat screen TV. Pwede na. Pwede na, kontento kayo dito ni Nanay Shirley, no? Buhay ano lang, buhay probinsya, magtatanim-tanim kayo. Mabibigyan nyo lang ako lagi dito ng grocery. Grocery, no? Para may... Oh, tapos papalagyan natin ng aircon. Relax kayo dito ni Nanay Shirley. Tsaka siyempre bibili natin ng makapal-kapal na foam para maganda. Oo. Hindi natunog. Oh.
Para medyo tahimik. Medyo tahimik. Baka nakagat na ni Nanay Shirley ngayon yung dila niya. Baka sugat-sugat na yung dila nun ngayon. Na-imagine ko na, Rans. Na-imagine ko yung mga ngiti mo, Rans. Parang ano. Parang Kung may tambalan sila na Rina, tapos sino bang si Edu, Edo. tapos meron ding Royal of Malalag, tsaka yung binablog ni Kalinga Prab, pwede ka din, meron din tayo. Tambalang Rans at Nanay Shirley. Ano? Wala naman kasi tayo Rans binablog na bata-bata, yun lang, kaya pag... Si Jonabel. Oo. Antayin mo si Jonabel. Total, wala ka pa ng mga asawa, Rans. Sulitin mo yung pagkabinata, Rans. Mga kalingap, ngayon ay tapos na yung ating pinagawang munting pabahay para kay Nanay Shirley. Ayan, alam ko ay ready na kayo na makita yung ating super cute na, yun nga, maliit, munti na kubo para kay Nanay. At ito na po, ready na kayo. 1, 2, 3, pakita mo, Commander. So that you can move on. Yan po mga kalingap po, tapos na, no? Napinturahan na lahat. Ay grabe, salamat sa mga nakatulong natin sa paggagawa dito. Kay Rans, kay Commander na yan o, nag-full support. Siyempre kay Kuya Christian na karpintero natin, thank you so much. Kasi napakahusay talaga, kahit simpleng bahay lang napapaganda, no? Salamat. Ito, tapos na. Grabe, yung titira na lang po ang kulang. Si Nanay Shirley na lang yung kulang. Kunting-kunti na lang, ang kulang na lang dito yung mga kasama ni Rans talaga. Si Nanay Shirley na lang talaga ang inaantay dito. Nag-usap na kami. Pag ayaw niya dito, sa akin lumapunta. Isa na lang ang kulang yung mga kasama ni Rans. So yun, thank you so much ulit. At pupunta na rin tayo. Yan o, napaka-cute. At yun nga, salamat ulit syempre sa tito natin na pumayag na magpa-tirik tayo dito ng maliit lang na kubo para kay Nanay. At ang nagastos po natin dito mga kalingap ay umabot din po ng 20,000, no? Kahit nga po sabi ko kubo lang pala, talagang malaki ang nagagastos din kasi nga dahil po sa materyales, talaga napakamahal po dito, lalo na dito kasi sulok po itong Kapalongga, malayo po talaga. Kahit nga si Kalinga Prab, kapag nalalaman yung price dito ng mga bilihin, namamahalan siya, pero wala man po tayong choice, no? Alangan naman sa dahil po tayo kukuha sa transport pa dito, no? Ganun din. Kaya yun, salamat pa rin sa blessing galing kay God na pinadaan sa atin para makapagbigay tayo ng ganito. Pero sana lang magustuhan ni Nanay Shirley, sana makumbinsin natin na lumipat siya dito. Kasi yun nga, ulit-ulit namin sinasabi, napakaganda po dito, sobra. Kung kami nga lang po ay magkakaroon ng bahay, gugustuhin ko po dito kasi tahimik, peaceful, talagang napaka-relax. Pwede ka magtanim sa mga bakante na yan, pwede. So yun, salamat ulit sa tumulong po sa atin dito, sa nagpaabot ng tulong para po may pagawa natin ito. Thank you so much po, more blessings. At ayun, sana marami pang sumuporta sa atin. Huwag niyo po nga kalimutan na i-subscribe ang ating YouTube channel po mga kalinga, para nang sa ganon mas lumawak pa po tayo. Thank you so much, supportan niyo Marcos TV channel po and Commander ni Marcos. Siyempre si Rans Gomez Vlogs, hindi na natuloy yung pagbablog, pero mali natin soon. So yun, suporta natin Ninong Val Santos Matubang at Edna Vlogs. Siyempre si Kalinga Prab at lahat po ng kasama natin sa Team Kalingap. Tuloy lang po tayo, laban lang, no, para makatulong pa tayo. Tulong-tulong lang. God bless po.